Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Captain Gilmer Gamit Campos, Finance Service Philippine Army, ang Civil Military Operations Officer ng 19th Infantry Commando Battalion at kasama ko ngayon ang aking CMO-NCO. Hello, I'm Sergeant Mariel J. Vicario, ang CMO-NCO ng 19th Infantry Battalion. Dito po tayo ngayon sa Barangay Taylor, na kung saan isa sa aming sinusustain na community dito sa bayan ng Las Navas. At ngayon, sa taas natin, nandito ang patrol base ng Taylor na tumatayong Integrated Territorial Defense System ng barangay. At katuwang nila ang ating mga local barangay officials na bumubuo naman ng barangay-based institution. At kasama ang ating organisa na People's Organization dito sa barangay ng Taylor. Tara, puntahan natin, bisitahin natin ang Barangay Taylor at masaksihan natin ang payak na pamumuhay ng mga tao dito. Kung mapapansin po natin dito po sa ating unahan, no? Ito po yung normal environment ng ating mga tropa na na-deploy before as community support program, no? Ito po ay isang programa ng Civil Military Operations ang mag-deploy ng ating community support program, no? Dito sa mga barangay kung saan medyo mahirap yung kalagayan ng ating mga kababayan na nandito. So ang purpose po ng Civil Military Operations dito ay ipagdugtong, no? Ipagdugtong yung ating mga kababayan, no? Yung mga issues na nakalap ng ating mga community support program team, no? Para maipahatid or maipaabot sa ating lokal na pamahalaan dito po sa Las Navas at mabigyan ng atensyon at kasagutan. Isa sa programa ng ating community support program ay yung alamin ang problema at kalagayan ng ating mga komunidad tulad ng Barangay Taylor. Una, nagkakaroon tayo ng mga need assessment survey para malaman natin kung ano talaga ang pangangailangan ng bawat pamilya at bawat membro ng komunidad tulad ng Barangay Taylor. Isa sa programa ng community support program, tulad ng nabanggit ni ACB natin, ni Captain Campos, ay yung pagtulayin ang mamamayan sa ating pamayanan. Dito, kung babalikan lang natin, noon, ang Barangay Taylor ay walang mga palikuran. Kulang sa palikuran ng ating mga pamilya dito sa Barangay Taylor. Isa sa ginawa ng ating kasundaluhan ay nakipag-ugnayan sa ating Rural Health Unit ng Las Navas at para mabigyan ng sariling palikuran ang mga bahay. Dito, napakapayak ng buhay ng ating mga kababayan. Kung makikita ninyo, noon itong mga sasakyan na to hindi makaabot. Ngayon, dahil nga sa programa ng ating national government, yung Unity Program o Unity Road Program, ay nakakaabot na itong mga motorsiklo dito sa barangay ng Taylor. Samahan nyo kami, ating bisitahin ang ating mga kababayan dito sa Barangay Taylor. Hello, Nay, maapay na aga. Okay na aga, Nay. Tay, maapay na aga, dida. Agila kami. Diretso lang tayo, sir. Good morning po. Maupay na aga, di kami sa iyo barangay para magbisita. Kaupod nato si Sir Campos. Okay na aga yung atanan. Good morning. Ito po, sir, yung mga women's organization natin dito sa Barangay Taylor. Sino nga yung presidente ng women's organization ninyo dito? Dati po, nung kapanahonan ng ating programa, implementasyon ng ating programa dito sa barangay,
As isa sa mga nabuo ng ating kasundaluhan sa ilalim ng programa ng ating Community Support Program ay palakasin ang sektor ng mga kababaihan. At katuwang nito ay yung pagpapalakas din ng sektor ng mga kalalakihan o yung mga farmer sector natin dito. Sige Nay, mau pinaga. Bix. Hanap siguro tayo sa mga. Kumusta na? Salita na. So, kung mapansin po natin, no, habang naglalakad po tayo dito sa Barangay Taylor, Malakas ang internet? no, ay nakita natin na tuwan-tuwa yung ating mga kababayan dito dahil marami nang nakakapasok dito na mga stakeholders natin at natutuwa sila dahil nakikita nila na may ibang tao na nakakapasok sa kanilang barangay na unlike before ay ang nakikita lang talaga nila ay yung ating mga nasa kilusan, no, ng mga naligaw ng landas na pumapasok dito sa barangay. Unlike ngayon, no, andito na, makikita natin yung ating mga tropa dahil na rin sa presence ng ating patrol base ay mas naging kampante yung pamumuhay ng ating mga kababayan dito sa Barangay Taylor. Isa rin sa kawalan dati dito sa barangay ng Taylor ay ang ating connectivity, internet connectivity. Simula nung nagkaroon na tayo ng mga programa tulad ng Community Support Program, mas napalakas natin ang internet connectivity dito sa mga GIDA barangays ng Las Navas. Halimbawa, dito na lang sa barangay ng Taylor, ang ating mga mag-aaral tulad ni Kuya ay nakakapag-aral na online at yung iba naman nakakapag-communicate sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa malalayong lugar tulad ng mga nagtatrabaho sa Maynila at sa ibang bansa. So ito po yung isa sa mga nagawa ng ating mga kasundaluhan sa ilalim ng Community Support Program ay yung palakasin ang ating connectivity, yung internet connectivity. Dito sa barangay ng Taylor, hindi na natin mabilang ang ating Starlink, piso Wi-Fi. So nahikayat natin ang ating mga investor, mga small scale enterprises na mag-invest ng piso Wi-Fi dito sa mga kagaya nitong barangay na to. Mas maganda siguro dito na tayo nakarap. Gilmer, i-share mo nga kung ano yung nung pagpasok niya rito, ano yung mga issues and problems ng community na maaari nagamit noon laban sa gobyerno ng ating mga Unang-una po, nung kami ay nag-conduct po ng community support program dito, na isa sa programa ng ating civil military operation, ang isa sa nakalap namin na mga issues dito ay ang unang-una po ay ang kawalan ng potable water, kawalan ng mga kulang ang palikuran, mahirap na pamumuhay, kawalan ng kalsada, na kung saan yun po yung ginamit na inexploit ng New People's Army na hindi nila nararamdaman yung gobyerno dahil nga sa kawalan ng kalsada. So isa po 'yun sa mga nakalap namin, no, na problema. Pangalawa po yung kawalan po ng medical na attention sa ating mga kababayan na nandito, no. Kung mapansin po ninyo kanina, may mga mangilan-ngilan pa rin na bata na I think kulang pa rin sa atensyon ng medical health. So yun po yung naging problema dati na ngayon ay unti-unti na pong naipapaabot at naibibigay ng ating lokal na pamahalaan. paano ba ang ginawa ng 19IB nung malaman nyo ganun yung problema? Ano yung naging approach nyo? Nag-tap tayo sir sa ating mga stakeholders gaya nga ng
Remote Area Medical Philippines o yung NGO. Nung nakaraan lang, nung May 2 ng 2024, nagkaroon tayo dito ng all-in-one mission. Dinala natin dito yung mga doctors na nagbigay ng medical program, medical services sa ating mga kababayan gaya ng Taylor. Kung dati ay hindi makapunta-punta dito yung ating mga makababa yung ating mga kababayan sa ating rural health unit, at noong panahon na yon ay dinala natin mismo dito ang ating mga medical team para tulungan ang ating mga kababayan na may mga problema sa kanilang kalusugan. Kasi dito, bakit kailangan yung intervention ng military, ng army dito? Ganito. Gaya nga ng nasabi natin, sir, ang Las Navas is isa sa last bastion ng insurgency dito sa probinsya ng Northern Samar. So, ang isa sa request ng ating mga kababayan para hindi na sila balikan ng ating mga kalaban, yung kalaban na yung New People's Army, ay yung presensya mismo sa loob ng barangay ng ating military. Yun lagi ang nire-request kapag nagtatanong tayo na ano ba ang dapat gawin para matapos na natin ang problema sa usapin ng insurensiya. Isa sa kanilang sinasabi, kalimitan sa mga sinasabi ng ating mga kababayan dito, ay ang presensya ng ating military na lagyan ng mga patrol base ang kanilang mga barangay. Pero yet, Gilbert, talagang binabalanse nyo rito yung hard approach na gera versus soft approach ng CMO, di ba? Yes, Paano sir. nyo ginagawa yun sa 19IB? When it comes naman po sa activity ng CMO, ang CMO po kasi is soft approach po kami, no? Pinagdudugtong po namin yung, kumbaga kami yung tulay ng civilian to military na aspeto. So, ang ginagawa po natin dyan ay ipinapakilala natin ano ba yung mga programa ng gobyerno, no? So, tayo yung nagiging tulay para mabigyan ng ideya yung ating mga kababayan kung ano po yung mga programa ng ating gobyerno na pwede nilang ma-avail, no, dun sa ating pamahalaan. And before po, no, itong Taylor is very significant din, no, sa part ng ating ng New People's Army dahil isa ito sa malaking barangay din at nagiging mode of kumbaga ito yung nagiging supplyan nila, supply hub ng kalaban way back 2020, no, bago po na-deploy nito ng CSP. Yung presence ng 19IB, yung gaano ka-importante kina Master dito na nandito sila na mga tropa ng 19IB, gaano ka-importante na nandito mismo sila sa barangay? Kasi nandun lang yung patrol base, di ba? Gaano sila ka-importante dito? Dahil po sa presensya ng ating mga kasundaluhan, no, yung atin pong mga stakeholders na dati nag-aalangan na pumasok para magbigay ng serbisyo dito sa ating mga kababayan, dito sa mga interior barangay, dahil po sa presensya ng ating kasundaluhan ay hindi po sila, kumbaga kampante sila. They are very confident na secured sila at walang masamang mangyayari sa kanila. That is why unti-unti pong naiiba yung pananaw ng ating mga kababayan dito at nararamdaman talaga nila yung programa ng gobyerno dahil sa security sector. Gaano nyo nararamdaman ngayon yung panibagong respeto sa Army na ngayon ay napaka-professional nyo na? Yes po, sir. Ang ating mga kasundaluhan, since ang trabaho nga ay bigyan ng seguridad ang ating mga kababayan, dati ang alam nila is yun ang programa ng ating kasundaluhan, ang magbigay ng seguridad. Simula nung nagkaroon na tayo ng mga Army Transformation Roadmap, napalakas pa natin ang ating ugnayan sa mga ganitong barangay. Kaya matatawag natin na ang perspektibo ng ating mga kababayan dito ay nasa atin na. Dahil sa ang ating mga
kasama, mga tropa natin ay profesional na nakikisalamuha sa ating mga kababayan at ganun din sa ating mga local officials. Gaano kayo, Gilmer, gaano ka ka-fulfilled na 8 years ka sa environment na ng Samar? Gaano ka ka-fulfilled na andito ka, nagsisilbi? At kung ma-relieve ka man anong mga alaala mabaon mo dito? Sa loob po ng 8 taon ko na na-assign po dito sa Samar, ay very proud po ako na kung halimbawa ako man po ay malipat sa ibang unit, masasabi ko na na-fulfill ko yung aking pagiging isang sundalo or isang opisyal dito po sa 19IB dahil before po sa programa ng ating civil military operation ay nabigyan po natin ng kaukulang serbisyo yung ating mga mamamayan dito, gaya na lamang po ng ating people's organization, nabuo po natin sila, na-elevate natin sila into advanced level, at sa kasalukuyan, ang iba nating mga people's organization ay meron na pong mga livelihood program na kanilang pinagkakaabalahan ngayon. And yun pong ating people's organization na binabanggit kanina, ito po yung mga organization na inorganisa dati ng CPP-NPA. Ito yung tinatawag po nilang bumubuo sa underground mass organization. So ito, andito na tayo. Ito yung normal life sa Samar na may tubig. Kaso summer, maano ngayon. Yun pala yung, pero normally, kung malakas ang tubig, by bangka dati. Yes po sir. Kapag maulan po sir, ito po yung nagiging mode of transportation nila dahil mabilis po yung paglabas ng kanilang mga produkto, yung lukad, yung palay at saka ng abaka nila. So kung mapapansin po natin, ngayon is maaraw po, mababaw po yung ilog, kaya ang very thankful yung ating taga-barangay Taylor dahil meron ng kalsada na nagagamit nila upang mailabas yung kanilang mga produkto. Ikaw naman, Master, anong kaligayahan mo na nakakapagsilbi ngayon sa Barangay Taylor? Masaya, At sa Las Navas? masaya kami sir dahil kung ikukumpara lang natin noon ang ating mga komunidad dito sa bayan ng Las Navas ay napakamalayo ang kanilang relationship sa ating mga sundalo dahil nga sa takot doon sa ating mga kalaban na baka sila ay pagdudahan na mga informants ng ating kasundaluhan. Pero dahil nga sa presensya, continuous na presensya ng ating mga kasundaluhan sa ating mga komunidad ay unti-unti nating nabago ang perspektibo ng ating mga kababayan na ang sundalo pala ay katuwang ng ating pagbabago sa ating mga barangay. Napakasaya sir dahil katulad ng Barangay Taylor, kung dati nilalakad namin to ng 1 oras, 2 oras o hanggang 3 oras, depende sa panahon kung maputik at kung dry season. At ngayon, may kalsada na, kaya sobrang saya namin dahil ito sa bunga ng ating pagtutulungan ng mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, national at ang ating mga local stakeholders. So, Gilmer, mag-encourage ka naman ng mga kabataan na magsilbi rin para sa ating bayan. So, ini-encourage ko po yung ating mga kabataan, yung ating mga youth, yung mga nasa K-12 na level at yung mga magsisipagtapos ng kolehiyo na bukas po ang Philippine Army para tumanggap ng mga aplikante. Kung nais po ninyo magsilbi sa ating bayan, kagaya po namin, ay kaya nyo po ito, pagka nais po ninyong maging kagaya namin, huwag po kayong mag-atubili o mag-alinlangan na lumapit sa aming batalyon na nakabase sa Barangay Opong, Katubig, Northern Samar, at para matulungan po kayo sa inyo pong application. Maraming salamat. Salamat sir.